Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Labor Day ang commitment ng gobyerno na itaguyod ang dignidad ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang karapatan. Sa kanyang mensahe ngayong araw ng paggawa, ipinaalala po ng Pangulo sa mga employers na dapat bigyan ng makataong working conditions ang mga manggagawang Pilipino at mabigyan ng stable career opportunities. Ayon sa Presidente, ang pagsisikap ng mga manggagawang Pinoy sa buong mundo ang siyang pundasyon ng kasaganahan at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Nawa umano'y maging makabuluhan ang pagdiriwang ng mga Pilipino ng Labor Day. Ito pong paalala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga negosyante ngayong pong Labor Day, Mayo 1. Sa mensahe ng Pangulo, binanggit niyang may responsibilidad ang mga employer na bigyan ng pantay-pantay na oportunidad ang mga manggagawang Pinoy. Nangako rin si Pangulong Duterte na patuloy na poprotektahan ang karapatan ng mga empleyado. Pinuri din ng Pangulo ang pagsikap po ng Pinoy workers na kilala sa buong mundo dahil naman sa professional excellence. Samantala naman, dinampot ng pulisya ang dalawang kasapi ng manggagawang Pilipino matapos magkilos protesta sa gitna ng umiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Rodriguez, Rizal. Inilala ang mga naralista na sina Rastica Clarito at Reynaldo Dulay, kapwa group leader naman ng BNP. Hindi umano nakatanggap ng ayuda mula sa DOLE at DSWD. Ang mga nagrally na karamihan ay tricycle drivers kaya sila nagkilos protesta. Malapit naman sa Eastwood Subdivision sa San Isidro kanina alas 9:30 ng umaga. Ayon kay Police Brigadier General Bernard Banak ng PNP-PIO, kanya-kanyang pulasan ang iba pang kasamahang ralista kaya dalawa lamang ang nahuli ng Rizal PNP. Una naman ang nagbabala ang pambansang pulisya na aarestuhin ang sinumang magkakasunang kilos protesta ngayon nga hong araw ng paggawa. Pursigido po ang US government na ituloy ang ipapataw nitong sanction sa China dahil sa mga naging epekto ng COVID-19 pandemic sa buong mundo. Ayon kay US President Donald Trump, inaayos na ng kanilang pamahalaan ang mga parusang maaaring ipataw sa bansang China. Ilan sa mga nakikitang maaaring sanksyon ay ang hindi pagbabayad ng utang ng Amerika sa China at ang pagribisa sa mga kasunduang mayroon ng dalawang bansa lalo na sa usapin ng ekonomiya. Clavio at si Tririling, pakisampal po, dalawang iyan para sa aming gigil nila kami. Clavio, pangit naman, di pa marunong magbalita, ba't yan napunta sa TV? Bakit hinahayaan ng GMA7 na yung kanilang mga anchor ay maglabas ng fake news? Ginagamit nila ang kanilang malalaking higanting network para manira ng tao, para maglabas ng fake news. Aba, Malacanang ang nagsabi niyan na ang sino man maglabas ng fake news ay dapat ikulong. Sapagkat yan ay panlilinlang sa mamamayang Pilipino. Ay paano pala kung mahina ang aking loob? Ano na ang mangyayari sa akin? Sabi ko na, eto na ho ang sipa ko pabalik sa lahat na mga gumawa ng hindi maganda sa akin. Eto na, nagsisimula na ho ako. Magtulong-tulong na kayo. Ipanalangin nyo na lang. Ipanalangin nyo na lang. Ipanalangin nyo. Natamaan ako ng kidlat. O kaya na may kumuha na kayo ng assassin at ipa-assassin nyo na ako. Kaya ito na, magsisimula na ho ako pabalik. Lahat ho yan. Iisa-isahin ko. Balita ako ho, si Arn hindi raw ho hindi raw ho nag-broadcast. Ako ho, hindi ko siya kayang, hindi ho ako aatras. Katulad ho nung pinangako ko, aaraw-arawing kita, Arn. Aaraw-arawing kita. Umaga, upload, tanghali, upload, alas 11 ng gabi, live, pati kay Kabisi TV hanggang paumagahan, ikaw ang topic ko. Hindi kita aantrasan. Bakit? Wala kang karapatan na magreklamo. Tinrial mo ko by publicity gamit ang pinakamalaking network, isa sa pinakamalaking network sa Pilipinas. Naglabas ka ng fake news about me. Yan. Ang ganda nakakapanggigil kapag ka naaalala ko Ginamit mo pa talaga yung NBI. Ginamit mo pa.
Siyempre, yung NBI, nakalagay on air, buong Pilipinas nanonood, alam nga namang kontrahin ka niya. Eh, di sisiraan mo siya. Yan. Pero yung mga banat mo, mga simpleng madena. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Yan, yung mayaman challenge. Style niya yan mayaman challenge. Yan. O eto, china-challenge kita. Hanggat hindi ka gumagastos mula sa sarili mong pera na bibidyohan mo kahit tigda 2 kilo lang bawat mamamayan ng Tondo, aaraw-arawin kita. Malalaman ng sambayanan yung ka-fake news ang pinagkagagawa mo. Kung nakalampas ka doon sa ibang fake news na sinabi mo, dito sa akin, hindi kita palalampasin. Wawakasan ko ang karir mo. Inignite mo ako Hindi ako matatakot sa'yo. Bakit? Kailan pa natakot ang katotohanan sa kasinungalingan? Ha? Gawa ka ng issue. Tawag ka kay kumpadre, kay kumare. Lahat tawagan mo na. Gawan nyo ng paraan para sirain ako. Gawan nyo ng paraan. Lahat. Pa-shop shooter nyo na ako kung kinakailangan kasi hindi kita lulubayan. Inignite mo ako, natutulog na ako. Nananahimik ako, hindi kita kilala. Tinrial mo ko by publicity, sinira mo pagkatao ko sa buong Pilipinas gamit ang pinakamalaking network. Gamit ang pinakamalaking TV network. Kanina, manonood sana ako sa'yo, inaabangan kita. Kasi babakbakan din kita pag nakita kita doon sa studio mo. Magko-comment din ako. Ang gawin mo, pagbayad kayo na maraming basher, gawa kayo ng marami, di ba? Marami naman mga picture dyan, madaling mag-edit ng litrato, di ba? Pero lahat ng mga basher na yan, iisa-isahin ko na kayo. Unahin ko muna to, medyo malaki. Yung mga maliliit, patatawarin ko na at baka lang gustong magkaroon ng network Pero yung mga karapat-dapat talaga na meron naman at hindi pa maging tama ang kanilang ginagawa. Anybody else, hinahamon ko, including Raffy Tulfo, okay? Hinahamon ko. Hamon ko na yan dati, pero natakot siya. So instead sana nakalabanin ako through this personal assessment test kasi ito yung binibigay nila throughout the world in order to be able to give somebody a position in terms of a high caliber position. Pero instead sana naharapin kung ano yung inahamon ko sa kanya, he went out of himself saying stupid things like ako daw ay nangangailangan ng isang professional and medical health. Yan ba ang isang tao na matino? Kung may utak ka, harapin mo kung sino yung kalaban mo. Pero isa siyang bobo, isa siyang walang bayag, at isa siyang duwag. Kaya, Keanu Reeves, doon ka na lang. Kung may problema ka sa akin, doon ka na lang kay Raffy Tulfo. Total, pareho yun naman kayo mga duwag at mga bobo Sa Pogo ba may pagtitipong nagaganap? Wala. Bakit? Ginagawa lang nila yung sa kondo nila. Sa unit lang nila ginagawa yan Kung gawin man nila yan sa isang opisinang maliit na opisina, di ba? Nakita natin yung mga raid. Naka-social distancing talaga sila kasi maliit lang yan Maliit lang na kwarto yan. Pwede na lang maglagay ng ilang computer dyan. At sila din yan. Tapos, hindi pa natin pagkakakitaan. Mga ulol pala sila. Yun ang point dyan Tanga ba tayo? Yun yung point Tanga ba tayo para hindi natin sila pagkakitaan? Tuloy-tuloy naman din sila. Pagkakitaan na natin. Di ba Yun lang. Bakit ayaw ni Cayetano sa Pogo? Kikita naman pala ang gobyerno. Kasi si Cayetano kahit naman ako, ayoko rin Si Cayetano po kasi siya talagang naniniwala kahit si Cayetano at saka kahit yung minority leader si Abante. Sabihin minority, sa opposition yun ayaw din kasi pastor yun. Si Cayetano ganun din yung pananampalataya niya. Christian si Cayetano. Ako din ayoko din yan. Pero hindi ko pwede kasi tandaan natin maging bukas ang pag-iisip natin. Bakit ba? Hindi naman tayo, hindi natin pwedeng i-apply yung ating faith doon sa entire government. Wag tayo, hindi ganun ang usapan dyan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Cristo, tinanong siya dyan
pinut into test siya ng Pharisee. Dapat ba kaming magbayad ng tax? Tinanong siya. Kasi, di ba, ang tax noon parang, ano bang nangyayari noon, nung time na yun? Sinakop ng Rome ang Israel noon. So, ang dating noon, parang yung mga Israelites, nagbabayad ng tax sa Rome kay Caesar. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ho ng Panginoong Hesus sa atin? Ibigay nyo para kay Caesar. Sabihin, respect the government kung ano yung nakakasakop sa inyo. Even if, imagine niyo Israel yun ang sinakausap niyo yung mga Israelites. Kasi sinabi nila, dali, dapat malaya kami kasi Israelites kami. We are the nation of God. Kaya dumating si Kristo, feeling nila papalayain sila ni Kristo sa pag-aano sa kanila ng Rome. Pero hindi sabi ni Kristo, you submit to the authority. Ano pa? You give to Caesar what is due to Caesar. Ibig sabihin, let the government do their job. You submit to the government. Yun ang usapin dito. Kaya yung kay Cayetano, kahit personal naman niya, narinig ko yung sinabi niya, para sa kanya, ayaw niya yan. Pero at the same time, may government tayong dapat sundin kung ano yung sinasabi ng gobyerno. Yun lamang po yun. Parang maging practical na lang ang bansa natin, need natin ang tax nila. Hindi, tama talaga yan. Yung mga dilawan kasi, tama ho yung analyzation ng isa nating netizen kasi itong mga dilawan nito, they want the government fail. Okay? Dito sa pandemic na to, they want the government to fail. Bakit? So that they can use it sa 2022. Ganyan kahayop, kademonyo mga dilawan na yan. So para ang itong gobyerno na ito mag-fail, simple lang ang gagawin nila. Putulin yung pera. Kasi pag marami nang nagreklamo, maraming nagalit at hindi nabigyan ng ayuda, panalo na sila. Gagamitin nila yan pagdating ng 2022. Ganyan katarantado yung mga yan, yung mga dilawan na yan. Ganyan sila. Kaya ngayon, pinuputo nila lahat ng, tingnan nyo, lahat na lang ng komento ng gobyerno mali sa kanila. Ewan ko nga ba Sir, madaming pogo sa mga baklar, mga negosyante, madami din mag-work dito mga tao na di matanggap sa company. Hindi ko maintindihan yung tanong niyo po. Anong gusto nila ibenta? Lupa sa PICC at CCP kasi walang pera samantalang may pera naman makukuha. Pang nagbukas ang pogo, kung businessman ka, di ganyan ka dapat mag-isip. Kainin mo pride mo na di mapapakain sa pamilya mo. Tama. Alam mo, ano lang ho naman yan mamili na, sabi nga well, di ba pag, di ba pag tayo, namimili ho tayo ng presidente. Di ba? Meron, hindi natin type lahat ng presidenteng tumatakbo. Yung mga sa, anong sasabihin natin? Choose the lesser evil natin. Yung sasabihin na natin, yung pinaka-list na evil dyan sa mga tumatakbo na yan, mga kandidato na yan. Bakit to? Pag hindi ka bumoto, baka malagyan pa ng ibang pangalan yan. So, mabuti pang bumoto ka na lang, least evil dun sa mga kandidato na yun. Ito na sa atin, ganito rin yun. We need the least evil kasi sa tingin ko lamang po honestly, kahit anumang pagtagong paggagawin natin, kulang na po ang pera ng gobyerno. Kahit paulit-ulit pa sinasabi ng ilan dyan na opisyal na kesyo sapat pa, ewan ko, hindi ako naniniwala dyan. Halimbawa ko na lang, OFW, lahat ba kayo nakatanggap? Hindi. Bakit? Hindi sapat ang pera ng gobyerno. Tapos ang usapan. Lahat ba kayong mga no work, no pay nakatanggap? Hindi din. Bakit? Hindi kasi talaga sapat ang pera ng gobyerno. Bakit may mga natatanggihang ospital kahit na pinagbawal na? Tinatanggihan yung mga pasyente. Bakit kasi nga hindi sapat yung ospital. Kulang-kulang din sila sa loob ng mga kagamitan. Pero ang problema talaga Ayan, kaya nga sana, maisip po natin ito na kaysa batikusin ng gobyerno, yung mga talagang bumabatikos, wala na tayong magagawa dyan. Talagang ganyan na yan. Sabi nga nila, they are paid to troll. They are paid para siraan si Pangulong Duterte. They are paid to oppose the government. Simpleng usapan na yan. Ayan, sabi nito isa, sa Las Piñas may malaking hektarya na squatter area doon, puro drugs, benta doon, puro buti ginawang pogo, may pakinabang. Diba?
Ayan ho. Kasi magbebenta ng property, open mo na lang ang Pogo. Simple lang naman, di ba? Oo nga naman. Kasi naman ibenta pa yung mga property. Mga Pinoy ang worker ng Pogo dito sa Baclaran. Ma'am, sigurado ho ba kayong Pogo ho yan? Magkaiba, marami yung klase ng Pogo ha. Malaki ho ang Pogo. Ha? Para ho natin magkaintindihan, meron nung iba ho yung online casino. Ha? Yung kung saan na papasok ka, parang internet cafe, magkakasino ka doon. Iba ho yun. Okay? Ibang aspekto ho ng Pogo yun. Iba rin ho yung kasi may mga alam mo akong mga model, na mga casino model na mga babae, na yung sila yung magbabakarat deal. Ha? Sila yon. Iba rin ho yun. Iba ho yun. Hindi ho yun ang Pogo na pinag-uusapan natin dito. Ha? Kasi hindi naman yun ang pinapayagan dito. Ang pinapayagan ho dito, yung mga ganyan, yung nasa picture na inano ko. Yan ho ay laro lang ng mga Chinese. Ha? So, ayun ho. Sabi nitong isang natin, hindi talaga sapat. Napakarami ng populasyon natin. Tama. Ayan ho, ha. Yung, ayan. So, kahit anong gawin ng dilawan dyan sa mga tao ngayon, matatalino na eh. Huwag yun na pansinin yung dilawan kasi ano lang ho yan, 3% lang ho yan. Sila, di ba, narinig na ho natin mismo kay Madam Cloud siya. Ilan lang naman sila, karamihan mga troll pa. Eh yun yung nag-rally-rally pa sila sa internet. Wala nga man, hindi man lang sila umabot ng 1,000. 1,000 out of 100 million na Pilipino, nagtawag pa sila. Hiya naman ako sa kanila. Sabi ko nga 1,000, ha? Online yun ha, online. Nagtawag sila ng rally 1,000. Nasa kwarto na lang sila, nasa bahay na sila, hindi pa sila umabot ng 1,000. Paano pa kaya kung lalabas sila sa kalsada? Sigurado ako lalong walang pupunta. Sabi nito, ipasara na yung Pogo, puro in-check ang nakikinabang at puro illegal ang operation. Ha, mali talaga. Ito yung mga mga komento ng alam mong walang alam sa utak. Ha? Totoong naku, pro Duterte ka. Hindi ka pro Duterte, wag mo kung pinagluloko, hindi mo maintindihan. Ha? Kesyo daw, paano nakikinabang ang mga in-check dyan? Tayo nga ang kumikita. Tandaan nyo ito ha, wala hong nananalo sa sugal. Lagi kang talo dyan. Alam ko ho yan. Nababaliw ang mga tao dyan sa sugal, kala mo yayaman ka dyan. Siguro 1% ng 1% ng pumapasok sa mga casino, yun lang ang nananalo doon. Pero the rest dyan talo. Pambihira. Ang ganda-ganda ng mga Okada, mga kung ano-anong dyan casino. Sa tingin nyo, gaganda yung mga yan kung nananalo mga tao at namimigay ng pera. Common sense naman, Brad. Wala akong nakikinabang dyan. Ang nakikinabang lang ho ng casino ay nagpapatakbo ng casino, which is nandun sa ibang bansa, wala naman dito. Pangalawa, yung nagre-regulate lang yan, tulad ng PAGCOR, yan ang nakikinabang. Kaya tanong lang mo, bakit lahat ng dilawan walang iniisip na maganda para sa gobyerno? May mga isip pa ba sila? Wala na ho talaga, wala. Nabulok na ho yung isip nilang yan. Paano mo malalaman ng isang tao ay dilawan o ano? Lahat ho talaga negatibo ang sasabihin niya sa gobyerno. Kahit positive na may negatibo pa rin. Tandaan nyo yan. Sabi nila, keso daw hindi nagbabayad ng tax ng tama. Ay, naku, paano nyo nalalaman na hindi nagbabayad? Revelasyon ni Ping Lacson? Revelasyon ni Ontiveros? Yung mga nagre-reveal na ngayon, hindi katiwa-tiwala eh. Tinatanong ko yan eh. Sabi ko naman, sakto yung binibigay. Hindi ko nga alam kung saan nila nakukuha yung number na bakit hindi nagbabayad ng tama. Alam nyo, kaya ho talaga nang gugulo itong mga dilawan na ito. Gusto ho nilang gamitin ang issue sa gobyerno para ho
sa 2022. Meron ho silang gagamitin yan. Pustahan tayo, isang unang gagamitin nila sa 2022. Maraming nagutom nitong pandemic. Una yan. Pangalawa, ano pang gagamitin nilang issue? Yang Chinese. Kesyo binenta ang gobyerno, ang Pilipinas sa China. Pinapabura ng gobyerno natin ng China. Yan ho, hindi ko maintindihan ho talaga eh. Kasi sa totoo lang baliktarin natin, tanggalin natin ang nationality nila, gawin nating Amerikano yan. Sa tingin nyo ba? Hindi ho eh. Sigurado ho ako yung mga against sa gobyerno. Ngayon, ginagamit lang nila itong Chinese issue na to. Ayun ho, kaya sana tayo po ay naliwanagan patungkol po sa issue na ito dahil alam naman natin yung ibang issue tulad nito, anong masasabi mo kay Lodi tungkol kay Arnold Clavio? Sabi ko nga ho sa inyo, di ba ho? Si Arnold Clavio, maganda sports car na kotse niya. Broadcaster lang ho yan, pero sports car yan Sabi nila, nakita ko lang ho. Sabi ho nung gwardiya doon, kay Mr. Arnold Clavio yung sports car. Kaya nga tinanong ko kay Mr. Arnold Clavio, ganyan ho ba ang mga broadcaster dito sa GMA naka-sports car? Bakit kaya? Sabi nga, walang panalo sa sugal, nananalo dyan yung government dahil sa tax corrupt. Ewan ko, kaya nga yung mga nagsasabi dyan mahihina ho ang utak Sigurado ako kung hindi ho nagsusugal. Na sinasabi nila, makikinabang dyan mga incheck. Sinong sugalor ang nakikinabang sa sugal? Ako hindi naman sa pag-ano, pero dati ako natuto ring magsugal, Nung ako'y kabata-bata isang araw talagang ubus ang pera ko diyan. Paano ba tanong ibabalik na ba kasi after ng May 15? Hindi pa I don't think so. Kasi mass gathering pa rin yan posible sa tingin ko imposible. Paano sa tingin mo sinong pambato nila sa 2022? Si Leni Robredo. Obvious naman Nagpapakit siya, nagpapaganda siya. Halatang-halata. Siya ang pambato dyan. Pustahan tayo. Siya, tapos lalaban niya si Grace po. At saka to si Lacson. Nasasabi nilang walang pakinabang by sila Lacson at Hontiveros kasi walang lagay sa kanila. Ay, ako, pwede. AC/DC din ang dating, Diba, alam naman natin yung mga iba dyan, AC/DC. Babanatan para dumaan. Ano na nga ito? Bigyan na nga ito. Hindi ko sinasabing sila nabibigyan, Baka. Malaking factor. Kamusta na nga ba yung PhilHealth ni Hontiveros? Di kaya kinalaban ni Cayetano si Duterte nung nakaraan ABS-CBN niya? Hindi. Kayo naman. Ito para ho sa kalinawan ho ninyo. Kasi medyo inaano ito inaanggulo na naman ng ibang mga galit kay Cayetano Nakaiso si Cayetano, dilawan daw. May mga ganyang anggulo na naman yung mga ibang Nakalimutan ba nila? Si Bongo din. Pareho sila. Si Speaker Cayetano at si Bongo ang nag-agree dyan sa ABS-CBN. So, dilawan na si Bongo. Yan ang hindi ko maintindihan Pinipili lang nila kung sino yung gusto nilang komentuhan. Sige nga, komentuhan nyo nga si Senator Bongo at sabihin yung dilawan si Senator Bongo. Tandaan natin Senate at Kongreso ito At sa Senate, ang katunggali ni Speaker Cayetano na kasama niya, binanggit niya mismo ito ni Speaker Cayetano na nag-usap sila ni Senator Bongo tungkol dito at hayaan mo nang tumakbo habang dinidinig ang franchise. So silang dalawa ito, si Senator Bongo at si Speaker Cayetano. Tanungin ko nga kayo, sino ho ba ang pinakamalapit kay Pangulong Duterte? Sa lahat, sino ang pinakadumipensa kay Pangulong Duterte? Sa lahat. Dalawa lang Wala na ako makitang iba na yung talagang dumipensa. Dalawa lang. Si Speaker Cayetano at si Senator Bongo. Wala nang iba.
Yan dalawa na yan, sigurado ako nag-uusap-usap po yan. At sigurado ako hindi ko ako may alam pero hindi ko nasasabihin ng alam ko. Pero ang sigurado ako, may basbaso ito ng Pangulo. Tandaan nyo ang Pangulo ho natin ay ano ho yan, strategist ho yan. Hindi ho yan basta-basta gumagalaw. Yung mga banat niya noon kay sa ABS-CBN, iba ho yan. Sabi ko sa inyo, tandaan ho natin, strategist ho ang ating Pangulong Duterte. Hindi ho yan simpleng mamamayan lang. Iba ho utak niyan. Advance ho mag-isip yan. Katingin ninyo, sino ang makikinabang pag ako, honestly, ayokong tumuloy ang ABS-CBN. But, okay, ako honestly, my opinion, I'm against na hindi ho magpatuloy ang ABS-CBN. Gusto ko i-shutdown ng ABS-CBN. Pero, I would trust my president, I would trust Senator Bongo, at I would trust Speaker Cayetano because sila ang nag-uusap patungkol dyan. Wala na hong nag-uusap na iba dyan patungkol dyan, sila. Yan na lang ang tip na masasabi ko sa inyo. Sila ho yan. Kung ayaw ni Pangulong ituloy yan, sigurado ako sinabihan niya na si Speaker at sinabihan niya ni si Senator Bongo. Sigurado ako dyan. Kaya lang yung sasabihin mo na na dilawang kagad si Speaker Cayetano, ay sandali, salsal ho yan. Ano ibig sabihin ng salsal? Angling ho yan. Angling na naman ho yan ng mga anti-Cayetano vloggers. Bakit Bakit? Hindi ba? Di ba? Tandaan nyo, dalawa sila, si Senator Bongo yan, tsaka si Speaker Cayetano ang nag-agree dyan. Hindi lang ho si Speaker Cayetano. So, ibig sabihin, pinili lang nilang banatan si Speaker Cayetano pero si Senator Bongo hindi. Bakit? Takot sila? O baka naman masusunog lang sila. So, eto bigyan ko kayo ng sample. It doesn't mean, okay, na may isang desisyon tayo na hindi natin gusto. Okay? Pwede na nating tawagang dilawang kagad yung tao na yun. Yan ang tinatawag na kababawan. Bakit to? So, halimbawa, diba, sino-sino ang mga pumirmang senador para mag-resign si Duque? Sino ho? Si Senator Bongo, hindi pumirma. Si Bato, pumirma. Anong tawag mo kay Bato? Dilawan Isip po tayo na maigi. So, kung hindi dilawan, tama, mga against kami kay Duque. So, okay si Bato. Okay, paano si Bongo? So, si Bongo naman ang dilawan ngayon. Ganun na ho ba ang usapan ngayon? Pag hindi natin gusto yung ginawa ng isang tao, dilawan na kagad. Isip po tayo. Isip. Pag po tayong utu-uto sa mga vloggers. Isip po tayo Isip. Minsan hindi rin masama magkaroon ng sariling isip. Pero isipin nyo ng mabuti. Ang ABS-CBN ay meron hong reach yan na hindi nare-reach ng ibang network. Kailangan ho yan ni Sara Duterte. So, ibig bang sabihin si Sara Duterte, dilawan din? Sagutin nyo nga ako. Di ba si Sara Duterte, okay siya sa franchise ng ABS-CBN? Napaka-choosy natin, Si Speaker Cayetano lang ang pinanata natin. Naalala nyo, si Sara Duterte, para rin siya sa ABS-CBN. Ituloy dapat ang ABS-CBN. So, ano na? Dilawan din si Sara Duterte? Sige nga, paki-explica nga ho sa akin. Paki-explica sa lahat ng anti-Cayetano group. Lahat ng anti-Cayetano vloggers. Si Speaker Cayetano, nagpabor siya na ipagpatuloy muna habang, hindi ho tuloy-tuloy habang dinidinig ang issue niyang ABS-CBN sa lower house. Tapos tinawag natin siyang dilawan. Ito naman si Sara Duterte, Mayor Sara Duterte. Siya mismo sinabi, dapat bigyan sila ng franchise. Ibig bang sabihin, dilawan na si Mayor Sara Duterte? Sagutin nyo ako. Pag hindi nyo ako masagot ng diretso, may tawag ko sa inyo. Uto-uto sa mga vloggers. Diba? Yung mga nagtatanong ho, paulit, pakiriway na lang ho ito.
Yun lamang po ang aking sinasabi, ha, para maintindihan ho natin, ha. Kasi wag ho tayo mapili ho tayo, medyo iba ho yung dating natin, eh. Pinipili lang ho natin yung gusto nating banatan, eh. Dahil galit ho tayo. Dahil hindi ho natin type. Dahil hindi ho tayo binigyan ng posisyon. At dahil galit ang sponsor nyo dyan dahil gusto maging speaker yung kanyang pamangkin. Ay, kanyang anak pala. Ha? Dahil ba gusto yung father-in-law, gusto ng father-in-law nung gustong pumalit na speaker, yun ang eksena niya. So, ayun lamang po. Maraming salamat po. Kumusta ba? Bye! At panahon na para kumain. Ha?